Hello? Hello, Papa Jack. Dinig po. Dinig po. Hi. Hello? Dinig mo ako? Hello? Hello? Asan na? Hello? Wala kang signal. Naputol. Oo, naputol. We'll call her back, mga kaibigan. Hello? Hello. Okay po. Ayan, what happened? Ano po? Sa ano lang sa speaker sa Bluetooth. Ano yun? Hindi naman intindihan yun. Ano yun sabi mo? Hindi lang po nakakonect yung ano ko headphone. Pwede ka bang mag-handheld lang? Hindi po. Pangit po ba? Yes, pangit. Ay, okay. Sige po. Handheld lang po tayo. Good morning. Ano pangalan? Hello? Hello po. Good morning. Hello, Papa Jack. Hi, good morning. Good morning. Sorry, sira kasi yung ano ko, yung speaker ng phone ko. So, pag nag-speaker lang ako, hindi kita maririnig. Hindi mo ako maririnig. No, handheld po. Iba po yung speaker, iba yung handheld. Yes, I mean, yung audio ko, hindi mo po ako maririnig pag hindi siya nakakonect sa headphones. Narinig kita ngayon. Naka-headset po ako. Naka-headphones po ako. Sige na, tsagain natin yan. What's your name? Shang? I'll call you Shang. Parang Shangri-La, pero wala yung Rila, ganun. Yeah, yes. Ilan taon ka na, Shang? I'm 26 na. 26. Asa ka ngayon? Nasa bahay lang, dito sa Taguig, nag-work. Taguig. Nag-work. Ano ka, VA, ganun? Opo, ganun. Freelancing. Yeah. Okay. Married? No. Okay. May boyfriend? Wala po, wala. May girlfriend? Wala po. Ano po, I have 2 kids. You're a single mom of 2 kids? Yes, yes. Okay. Okay. Kaya ka ba nakamamarinig nagkwento? Gusto ko sana like mag-watch habang nag-live ka, pero hindi na lang. No. Don't do that. You focus to me. Kasi ang mangyayari yan, pag nanood ka ng yung live, you'll be focused more sa comment nila sa'yo. Yes. So, please, now, it's just me right now. Okay? Okay, yes. All right. Wait lang. Tumawag lang ako kasi like, gusto ko lang ng advice. Mm-hmm. If I should file a case or no. Oh, what happened? So as I mentioned, like, I'm a single mom of 2 kids. So, yung father nila, nagkakilala kami, Papa Jack actually. Ano ba? Simulan ko ba doon? Nagkakilala kayo? Okay. Yeah. Ayan, no high school. Tapos naging kami no high school. Tapos nag-break kami. Pero nagkabalikan kami ng college. Okay. Tapos, para kami nag-aaral. Nabuntis ako dun sa panganay namin. Nung high school ka? No, college na. College ka na. Okay. Anong year ka nung college na nagbuntis ka?
third year college. Pero 21 years old na ako, so hindi ko na siya teenage pregnancy. Ilang taon na kayo magjowa nung nagbuntis ka? 2 years. 2 years. Yun yung nagbalikan kayo kasi naghiwalay kayo, di ba? Opo. Okay. Yan. Tapos, no, hindi ko pa alam na buntis ako nun, pero ano na, para mag-break na po talaga kami ng una. Bakit? Ang reason niya nun, kasi nakikipag-break sa akin kasi pareho ko kami nag-aaral, di ba? Working student po kasi ako. Tapos, siya, napoprovide lahat ng family. Siya ang provider ng family niya? Hindi, napoprovide ko lahat ng family niya sa kanya. So, hindi niya kailangan mag-work yung kagaya ng sa akin. Ganun. Okay. So, parang ano kayo, kumbaga, opposite kayo ng antas ng pamumuhay. Yes. Okay. Tapos, bigla na lang siyang nag-stop mag-aral kasi nag-pandemic. Tapos, nag-pandemic din naman. Pero siguro na ano rin talaga, hindi niya kaya yung ganun setup. So, gusto niya makipag-break kasi may ilan niya ako pababa. Ganun. I'm sorry, but we're having a difficult time understanding you. Really. No, we get like 50% of what you're saying. Okay po. Okay. Ngayon po. Better po. Okay. Yun yung reason niya nun kaya siya nakikipag-break kasi yun nga daw, parang wala daw patutungan yung buhay niya, ayusin niya daw po muna. Pero hindi ko pa po talaga alam nung time na yun na puntos na pala ako. Oh, okay. That's why. Pero nung sabi ko sa kanya, ayusin namin ganyan. Siyempre, si ate mo na ayaw makipag-break. Hanggang sa nalaman ko na buntis ako. Pero nung nag-suggest siya ng hindi okay na bagay, sabi ko, nung una, agree naman ako kasi siyempre, buhay ko naman to, katawan ko to. Agree ako. Pero nung narinig ko yung heartbeat, sabi ko, hindi ko kaya. So, okay. So, wait lang. Let's put in the context now. Nung nalaman niyo parehas na you were pregnant, the two of you connived to get rid of the baby. You had a change of heart nung nalaman mo nung narinig mo yung heartbeat. Yes. Okay. Tuloy mo po. So, yun, nag-proceed po, nag-start siya mag-work. Ako, continue pa rin, working student. During pandemic, tapos buntis, continue lang. Kasi yun, nagbago na talaga siya. Talagang na siya. Cold na yung ramdam ko na. Pero sabi nga kasi, yun nga din sabi niya na, nagising na lang daw siya na nawala na daw. Okay. Tapos, nanganak ako. Tapos, nung nanganak ako after few days, nalaman ko na may naging babae siya. Tapos, yung babae niya, pamilyado, may asawa at anak. So, yung babae niya, kumbaga kabit din yung jowa mo? Opo. Sa work po sila nagkakilala. So, playtime, ganun? Opo. Okay. Tapos ko siya. Paano mo nalaman? How did you find out? Sa phone niya po. Sa phone niya. Okay. Yung sabi niya nakaraan na, nagising ka na lang bigla, kailangan mo i-check. Ganun ho talaga yung nangyari. Pero napipil ko na po talaga na may off. Okay. Something's off. Hindi kasi matagal ng cold Kumbaga you were trying to find reason kung bakit siya cold. Yes. You wanna connect the dots, parang ganun. Natutulog ba naman siya yakap-yakap niya yung phone niya? Ayun yun. Hindi yung instinct, that's evidence-based. Tapos, yung family namin, sabi, may anak na, ayusin, ganyan. Nung una ako talaga, ayoko na. Pero, kahit naman sabihin ko na yung parents ko pa rin nag-push, pero decision ko pa rin yun. Okay. So, ayun. Nag-aayos kami. Tinatanong ko siya, ba't niya nagawa yun? Sagot niya lang na, hindi niya alam kung ba't niya nagawa yun. Natanong ko siya kung mahal niya pa ako. Hindi na siya nasagot. Wait lang, question. The day na nahuli mo sila,
Gaano katagal na yung kanilang relationship? Month po. Kasi start sila ng kasi December, tapos January ko na Tapos nung Pasko, hindi siya umuwi dito. Kahit Okay. buntis ako. Tapos nag-labor na ako. Kasi kasama niya pala. So, 1 month na may karelasyon siya na nahuli mo. Yes po. When you confronted him, ano naman siya? Ano naman? Regretful naman o hindi? Parang, kasi ni-stop niya rin po right away. Tapos umalis din siya agad dun sa trabaho niya. Okay. Okay. Tapos mas... Which was, kumbaga, which was a little, a little consolation to you yung pag ganun. Pero alam mo na, parang gumawa siya ng paraan, ganun. Yes po, gumawa siya ng paraan naman. Kaya napatawad mo? Yes. Yun. Okay. Tapos, yun, ano ba yun? Parang pangatis pang yan eh. May anak kami, tapos parang kami, fubu. Wala kaming, hindi ko rin kasi masabi talaga na relasyon eh. Pero, same, yung wala lang kaming official na relation. Kasi nung nahuli ko yun, nakipag-break na talaga ako. Pero, after nun, same, parang bumalik kami sa dati ulit. Kayo nun? Kayo, nagpaka-pride lang kayo na hindi nilagyan ng label. Pero kayo yun. Okay. Ikaw naman, masyado mo nang binabago yung sarili mo. Ano ka ba? Opo. Tapos? May kasalanan ko naman talaga. Tapos, yun, nabuntis ako sa pangalawa. Ang malala dito sa pangalawa kasi, yun, yung parents niya, galit na, ganyan. Tapos nag-mention na, na magpakasal na lang kayo, ganyan. Eh ako naman to sabi ko, sige, magpapakasal na lang para pag nagloko siya, pwede ko siya ipakulong. Yung mama niya natakot. Sabi, hindi na lang kung magpapakasal, wag na lang daw kung ganun lang din naman. Tapos, siya, pinalayo siya sa bahay nila. May anak na po kami, pero di pa po kami nagsasama nun. Dito lang po kami sa parents ko. Tapos umalis po siya sa bahay nila. Kumbaga, tapos after nun naging setup namin, nakikita na lang kami pag... Saan siya nakatira? Nag-dorm daw siya. Nag-bed space daw siya. Na mas malapit sa work niya para mas convenient. Okay. Dahil nga daw sa traffic. So, ayun. Yung naging setup namin, magkikita kami pag weekend, pag sahod niya, magkita kami, pero hindi kami nag-stay dito sa mama ko or sa parents niya. Nag-check-in lang kami kasama yung panganay namin. Tapos, may event sila noon sa work. Kasi nga, ayaw na rin na magulang mo sa kanya. Tama ba? Ayaw niya ho dito. Kasi Papa Jack, gusto niya na, nagsuggest na siya noon na bumukod ka kami. Ayaw mo naman. By that time po kasi, ito yung mas convenient way for both of us. Kasi, nag-aaral ako, tapos medyo maselan yung pagbubuntis ko, kailangan na mag-aalaga sa bata, nag-work din ako. Kumbaga, hindi, yung tawag doon? Hindi convenient sa lifestyle na mayroon kayo, yung gusto Hindi niyang pa kaya. bumukod. Kumbaga, yung decision niya was a hasty decision. Yes. Okay. Sabi ko sa kanya, kung kaya niya naman, magbukod kami. Sabi niya, mag-loan siya sa ganito, sa ganyan. Pero hindi pa siya applicable. So hindi pa rin talaga kaya. Okay. Tapos, ito na naman yung may event sila sa work nila. Tapos, syempre ako, as follow sa FB, nakita ko yung mga story ng mga friend niya. May something, may girl. Tapos nakita ko pa yung girl na yung coat na ginawan ko ng paraan para may masuot siya sa event. Suot nun. Baka naman nilamig yung girl. Baka nga. Pinahiram lang niya. Sabi. Pinahiram niya. Tapos pinessage ko siya. Sabi niya, tropa lang yan. Alam niya yung sitwasyon natin. Alam niya yung sa mga bata. Alam niya buntis ka. Alam niya lahat. Huwag ka mag-alala. Kaibigan ko lang yan. Pero nung time na yon, naniniwala ka na wala kang relasyon. Tama, kasi nabilanggit mo kanina eh.
Oo. Hindi. Kasi nag-explain siya eh. Tapos may nangyayari din naman sa amin. Kaya nga, ikaw Most of nagsabi, the di ba? time. FB lang kayo nun, tama? Ganun. Hindi, Yun. ngayon, sinaway kita. Pero dati, during that time, yun ba yung mindset mo nun? Honestly, oo. Kasi Okay. wala naman siya sinasabi eh. Kasi sinabi rin niya, di ba? Alam niya yung sitwasyon natin. Hindi niya sinabing alam niyang may jowa ako. Magkaiba yun eh. Yes, yun yung sinabi niya. Okay. Alam yung sitwasyon natin. Okay, sige lang po. Ano naman to eh, kumbaga in hindsight na lang naman to eh. Yes. Okay po. Tapos, ano ba ako? Wait lang, replyin ko lang to. Ayun, tapos nag-search pa ako. Investigate pa. Hindi lang yun yung once na magkasama sila. Madami pa. So, ang ginawa ko, then, nasa same company kami. Nagtataka ako nung nasa tindahan ako. Ang babaeng to, titig na titig siya sa akin. Na parang kilala niya ako. Baka naman nagagandahan sa'yo. Baka nga, maganda ako na nature. hindi po. Tapos, nung namukhaan ko siya, sinerch ko sa FB, na-confirm ko siya yun. Siya yun? Yes. Alo ko eh, sinuot niya yung damit na inihanda mo, ano? Tapos, inad ko siya sa FB. Yan. Wala pang 5 minutes and accept niya na ako. Ang galing so, talaga. doon na talaga. Galing niyo talaga. Doon na nag-ano yung ano ko. So, ano pinag-usapan niyo? Kasi sa inyo mga girls, may laman na yun eh, di ba? Nag-acceptan kayo. Yes. What happened? Hindi ko po siya piniem. Ang ginawa ko, nag-story ako na ang picture namin magkasama, picture namin pamilya. Kasi sinya naman agad. Tapos, nag-story siya ng na huwag ka sa akin magalit kasi yung boyfriend mo yung dikit ng dikit sa akin. Hindi ko alam, pero alam mo yun. So, ayun. Hanggang sa song ending, kontrabida ka bigla. Opo. Kasi pwedeng mali ka, parang gano'n, no? Your jealousy got the best of you. Yes. Okay. Tapos, nanganak na ako. Siya naman kasama ko sa hospital kasi alam niya namang walang sasama sa akin dito sa bahay kasi si mama. Takot yan sa ganun. Kaso na nung pangalawa na na-CS ako. Kasi na-stress din talaga ako. Tapos ang layo pa nung biyahe ng trabaho. Tapos nung time na yun, sumama niya ako sa hospital. Natid niya ako dito sa bahay. Natid niya yung bata sa bahay. Tapos wala na. Hindi na siya nag-message. Wala na When was that? Nung nanganak ako sa pangalawa. July. Last year. 2023? Yes. Wait lang, that's the last time that you had communication with him? No, kasi nakipag-communicate ako sa kanya para sa financial Tama naman. support. So, nag-settle kami. Nag-legal kami. After nun, doon ko na-confirm na yun, girlfriend niya na. Yung babae? So, gung din yung pa-post pa ng ganun eh, no? Tapos nanganak ako yes, July ako nanganak, July din naging sila. Hindi ko lang alam kung ano yung exactly. Gabi yun, eh. Tapos actually, after nung year na yon, nag-settle na kami sa legal. Nag-sustento naman siya sa 2 bata ng 9,000 per month sa dalawa. Kaso recently, sabi niya is, nagbukod daw siya, kailangan niya daw lumipat ng bahay. Ang kaya niya lang daw ibigay is like around 4,000 sa 2 bata. 4,000 monthly.
Yes. Okay, Pero I hindi have a, ako I have a, I pumayag. have a question for you. Ready? Mm. Yes. Nag-aambag yung magulang mo sa gastusin mo? No po. Ikaw lang No. lahat? Yes. Siyempre, nakatira ako dito sa bahay. Nagbabayad din ako. Kawawa ka naman. No. So, ayun. Nag-file ulit ako ng case para mag-usap kami sa tao. So, ang nangyari sa 9,000, naging 5,500 na lang. Kasi yun na lang daw yung talagang kaya niya. Hindi na daw siya kumakain. Kasi nag-rent daw siya ng worth 10K na apartment. Yun sabi niya. Kasi kasama niya yung babae. Hindi ko po alam. Hindi na Wait rin ako lang nag-invest. Sorry pero kung mag-isa ka lang, 10,000 monthly? Kasi kung mag-isa ka lang, mag-bed space ka kung may anak ka. Uunahin mo yung obligasyon mo. Yes. Salbahe, ha? Nga din po sabi ko sa kanya. Okay. Salbahe, ha? Salbahe. Okay. Tapos sabi ko nga sa kanya, since dalawa yung anak namin, call center naman siya nag-work. Ako din naman, kung pwedeng i-add niya yung isa sa HMO para in case, di ba? Huwag naman sana. Ibig mo sabihin, kailangan ipakiusap yung mga ganyang kaliliit na bagay? Yes po, kasi hindi na po siya nag-reply sa akin. Anak niya yan eh. Grabe naman. Alam niyo po, nung 2 months yung bunso ko, na-admit po siya sa ospital. Level hutat, di talaga siya nagpunta. Or kahit tumalaw man lang o tulungan man ako. Tapos pag-check ko nung babae, nakikita ko nagpo-post sila like kumakain sa labas. Titim sabi. So, ayun. Sabi ko sa kanya, i-add yung isang bata sa HMO niya. Sabi niya, naka-add na daw kasi yung mama niya. So, pag nag-add pa daw siya ng isa, makakaltasan pa daw siya. 200 po yung kaltas nun kada sahod. So, hindi niya na daw ma-add yung bata. Alam na magulang mo yung pagdadaanan mo? Yes. Ano sabi nila? Siyempre, galit si mama, pero wala naman na kami magagawa. So, kinausap ko yung attorney kung may habol pa ako. Pwede bang hindi naman ako papayag na ganun lang kasi meron din sa usapan namin pag nagkakasakit yung mga bata, baka pwedeng magbigay siya. Lalo na yung bunso, may hika. Namana sa kanya. Hindi naman siya nagbibigay. And your question is? Tinanong ko yung attorney if may laban ba ako sa about sa sustento. Sabi niya, honestly, wala. Possible na i-reject yung case kasi nga nag-volunteer naman siya na magbigay ng certain amount. So, wala akong choice kundi mag-agree dun. So, the other option, kasi nakita ni attorney na during that time na nagharap kami, nag-uusap kami. Kasi hindi ako okay, hindi ako makapagsalita. Ayun, nanginginig ako. May pinirmahan kayo? Yes po, yes. And yung nakita ni attorney na hindi ako okay. Sabi niya, kung I have options na mag-file ng isang case like emotional damage. Di ba ano kayo? Emotional abuse. Di ba kasal kayo?
No po. Hindi ka natuloy. Okay. Tapos nung minention ni attorney yung part na yun, sabi niya, hindi naman po kami kasal, hindi rin naman po kami nagsama. Paano niya ako makakasuhan ng ganun? Sabi ni attorney, hindi nga po kayo kasal, hindi rin kayo nagsama, pero may dalawa po kayong anak, ibig sabihin may relasyon po kayo. So, in-encourage ako ni attorney na yun yung isa kong pwedeng gawin. Pero yun nga, yung possible na mangyari, syempre pag magkakakaan, kung sakaling ma-proceed, mawawala yung sustento. Which is ngayon naman kasi nagka-transition na ako to freelancing, which is okay. Being a father naman, hindi siya, wala talaga papadyak eh. Christmas, Pasko, bagong taon, birthday, wala. So he's basically an absentee father. Automatic lang po yun, kada date ng sahod, may pumapasok na po sa bangko ko. Yun lang po. Kung kinukumusta yung mga bata, wala. I-message ko siya nung may sakit, walang reply. Or kahit na ano. Ngayon, ano kasi, hati kasi, may mga iba na nagsasabi, hayaan mo na lang yung karma na ano. Kasi pag nag-file ka ng case, malaki, matagal, matrabaho, nakakapagod. Tapos, yung ganon, ganito pa ako na pag napag-uusapan siya, hindi pa rin hindi pa rin totally okay na nakikwento ko ng diretso. Ganon. May question ka pa, like, may part pa akong hindi nakwento. Yeah, go ahead. I'm listening to you. Yun. Tapos, yung parents niya kasi, nung simula nung naging kami, ayaw nila sa akin. Kasi nga. Hirap ka. Parang ganun. Hindi naman sila ganun kayaman. Yan. Kasi nung naging kami, hindi pa ako nag-aaral. Nag-stop ako. Tapos nag-work ulit ako. Tapos nag-aaral ulit ako. Kaya ayun, ayaw ng mama niya sa akin. Pero nung nanganak, okay naman na. Tapos recently ko lang nalaman na lagi pala silang lumalabas. Kasama yung babae. Oo. Oh, wag mo na Wag mo na samahan ng loob yan. That's beyond you. Naghahanap ka na lang na ikakasama ng loob mo sa part na to. Totoo. Gusto nila yun eh. Yan ang jowa niya ngayon eh. You have no control over what he wants to do with his life. The only bad side of this is that he became an absentee father. Tama? Yes. This is heartbreaking. So heartbreaking. Ngayon. Kasi hati din ako eh. Pag nag-file ako ng kaso, yun nga, mawawala yung sustento. Tapos... Bakit mawawala? If ever man na mag-proceed, tapos yun, magkaka-case siya. No.
It's either he goes to jail, which is yan ang iniingatan mo, kasi mawawala yung sustento, or he will be obliged to give you. Iba po kasi ipapile ko na case based on psychological abuse. Ganito, can I be honest with you? Yes. Get another lawyer. Honestly. Mhm. So, tama ba yung naintindihan ko? That your lawyer gave the judgment sa iyo. Your lawyer is supposed to take your side and defend you to, di ba? Yung mga nakagawa ng krimen na karumal-dumal yung lawyer nila, kakampi nila Parang ikaw parang di mo kakampi ang lawyer mo. Ano siya, attorney Pau siya, hindi sa public lang. Get another lawyer. Ang tamad naman yung abogado na yan. Yeah. Get another lawyer. Sa Pau din meron yan. Yung meron talagang malasakit. Sa Pau daw yun. Ano ba naman yan? Hello po sa mga taga Public Attorney's Office. O yan po nakikinig sila. Sino kaya ito? Abogado na to. Imagine para sabihin niya wala ka makukuha. He is supposed to see through the case until it reaches the court. He's not supposed to decide for you. Anyways, punta ka muna sa DSWD kasi baka pwede doon. Opo, nagpaano na ako. Nagpa-diagnose na ako sa psychiatrist. Waiting na lang sa sa certificate. Tapos pag nakuha ko yun, it's up to me if I'm going to file a case or File a not. case. File a case. Filing a case is your legal option and legal remedy. Narinig mo yan sa abogado mo, di ba? Yes. It's your legal option and your legal remedy. There are matters in this world na hindi kayang i-solve ng shake hands lang. Because at this point, if you cannot compel the father of your kids to provide financially for your kids, ang mga bata naman, di naman titigil yan ng kumain dahil lang tinamad, di ba? Yes. Tuloy yan. Mhm. Send him to jail. Okay. Yeah. Kung yun lang tanong mo sa akin, fight this one till the end. Napaka nung abogado na irita ako bigla. Sige po. Gagawin sa'yo. Yun lang talaga yung ko Yun lang. Can I tell you something? Yes. Well, first of all, let me apologize on his behalf. Number 1. Number 2, give me a hug to your kids after our conversation. Tell them I said hi. Okay? Yes. Maybe you can educate your kids that not all men are monsters like their father. Mhm. I want to talk to you. Shang. Hello. Yes, yes. I hope that with everything that happened, I hope that you get to realize where you became the willing participant in the build up of your own heartache. The part that you played where you were a willing participant in the build up of your own heartache. Tama ko, no? Yes. Yeah. Hindi ko alam kung alin doon. Maging honest ako sa'yo, ha? Mhm. Hindi ko alam kung alin doon to, Siyang, no? Yung sobrang hirap mo sa buhay noong time na yon.
at nalibang ka sa kakaunting atensyon na binibigay niya kasi nakakatamad magjowa, andyan naman siya, ay mo iniintindi, naghahanap buhay ka. It's either that or you did not really know your true value as a woman. A little consolation in life is that nagkaroon ka ng baby. Tama, no? Mhm. But the circumstances leading to that was very unfortunate. Tama? Yes. Wala na tayong magagawa doon siyang kasi andyan na yan. May dalawa ka ng anak. May kapalit namang saya, balang araw yan. Ngayon lang mahirap yan, huwag kang mag-alala. One day, dadali ang buhay. I'm looking forward to that. But I hope that you learn the biggest lesson of all. If you allow anybody, not just a partner, to walk all over you, they do it in a heartbeat. If you allow anybody in this world to enjoy disrespecting you, you're going to meet someone who do it in a heartbeat. We should be our own biggest protector. Tayo. End of the day, no one cares about us but us. No one cares about us but us. Gets mo, ma'am? Yes. I'm telling you this not because you don't know it. Alam kong alam mo to. Sa hirap ba naman ang pinagdadaanan mo, imposibleng hindi mo to natutunan. Tama? I'm telling you this. Ready? Yes. Because I don't want you to make your children feel that you still feel that way. I don't want you showing your children that you got broken. If you can, only if you can, I want you to orient them that if anything, this made you stronger. I'm sorry, you did not ask for that. That's overreaching, but I hope you don't mind I said those things. Yes, yes. I'm sorry. On his behalf, I'm apologizing. I hope life be kind to you. I hope you meet people who's going to lift you up. I hope you earn friends who's going to bring back your dignity and value. And I wish that one day you find another home. Someone who can truly know and make you feel your real worth. I wish you that. It's a long hike to get there. It's a long way to get there. But you'll get there. You'll get there. Right? Yes. I That's, will. that's the spirit. One day, you'll remember that I told you these things. And I hope you get the chance to let me know when things are better. I will. So, ayun lang, Papa Jack. So, i-ensure na ako, igpapail ako ng case. Itutuloy ko siya. Yep. Do it. Yes. Thank you very much for calling. Thank you po. Thank you, Papa Jack. Thank you very much. Thank you.